Isa na siguro sa pinakatatanging kayamanan ng mga magulang, ang anak. Bukod kanino pa man, ay mga anak ang nagbabago sa isang tao. Hindi lamang bilang isang individual, kundi bilang isang magulang. May mga pagkakataon pang may mga bagay na dati ay hindi mo naisip na kaya mo, ngunit sa ngalan ng kapakanan ng pamilya ay kinakaya. Ngunit ano kaya ang gagawin mo bilang isang anak kapag nakita mong nahihirapan na ang iyong magulang, subalit alam mo sa sarili mong hindi sapat ang kakayahan mo para makatulong? Kagaya na lamang ng karanasang tampok natin sa araw na ito. Kwento ito ni Anastasio, taong 1973, sa isang baryo sa Cavite. Magandang araw po, kalakbay. Isang malaking pasasalamat kung mababasa niyo itong aking kwento. Ako nga po pala si Anastasio, o Tasio na lamang po. Isa po akong masugid na taga-subaybay sa iyong programa dito sa Manlalakbay. Nais ko lamang po sanang ibahagi sa kapwa ko tagapakinig ang aking karanasan bilang isang anak ng antingero. Na bagamat hindi mabilang ang kabutihang nagawa sa kapwa, sa dami ng mga aswang at mangkukulam na kinalaban sa kapakanan ng kanyang kapwa, nang mawala ito ay halos walang nakaalala sa kanya. Naganap po ang kwento ko noong 22 anyos pa lamang po ako. Sa mga panahong ito, hindi pa lubusang ipinapaalam sa amin ng aking ama ang kanyang totoong gawain. Tila ayaw niyang ipaalam sa amin kung gaano kadelikado ang kanyang propesyon. Ang pinapalabas lamang nito ay isa siyang magsasaka dahil sa may pag-aari nga kaming kapirasong lupa na minana niya sa kanyang ama, ang aking lolo Jose. Pero lingid sa kaalaman niya na 12 anyos pa lamang ako, ay alam ko nang isa siyang antingero, isang magiting at matulunging antingero. Pero siyempre po, iginagalang ko ang kanyang kagustuhan para wag kaming madamay sa kanyang mga gawain. Kung kaya't kahit nagawa ko ng malaman ang kanyang lihim, maging ang pagkakahanap ko sa mga aklat na ginagamit niya upang aralin ang mga orasyon na ginagamit niya sa pakikipagtuos sa mga kalaban niya, nanatili akong tahimik kapag wala ang tatay na minsan ay inaabot ng linggo. Ako naman ay palihim na nag-aaral at nagsasanay sa mga karunungang napapaloob sa mga aklat niya. Ang ilan pa dito ay halos hindi mo na mauunawaan ang mga nakasulat. Tila nailimbag ito daang taon na ang nakakalipas. Makikita mo pa sa ilang mga pahina nito ang mga bakas ng tila natuyong dugo. Isang indikasyon na maaaring nagkaroon ng mga pagtatalo o hidwaan para lamang maging may-ari ng mga librong nasa pangangalaga ng tatay. Yun lang ang palagay ko, Kuya Kalakbay. Pero hindi naman po imposibleng mangyari, hindi po ba? Ikaw ba? Kung malalaman mong may aklat na naglalaman ng sikretong karunungan upang magawa mong mawala sa paningin ng ibang tao, karunungan na magagawa mong makakita ng sobrang liwanag sa gitna ng kadiliman ng gubat, karunungang maaari kang bigyan ng kakayahang manatili sa ilalim ng tubig sa mahabang oras, at mga karunungang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga bala at mga patalim. Marahil ay ilalaban mo din ito ng patayan. Kaya nga sa tingin ko ay ito ang dahilan kung bakit pilit na itinatago sa amin ng tatay ang kanyang karunungan. Dahil oras na matuto kami nito ay maaaring
puntiryahin kami ng mga posibleng kaaway niya. Pero hindi po ako nagpapigil at patuloy kong inaral ito. At sa loob nga po ng 10 taon ay nakumpleto ko ang lahat ng 3 aklat na nasa pag-iingat ng ama ko nang hindi niya nalalaman. Ang sa akin lamang po kalakbay ay sakali man na malagay sa alanganin ang tatay o ang pamilya namin. Gusto kong may magawa ako. Gusto kong kasama ako ng tatay sa pagtatanggol sa amin at sa pagsupil sa mga kaaway niya. Isang araw, nang dumating kasi itong si tatay, ay puno ng galos ang katawan at kita kong labis ang panghihina niya. Noon mismo ay alam ko nang matindi ang naging laban nito na sinabi niya lamang na nadisgrasya daw siya sa biyahe sa kanyang tinungong trabaho. Ayon pa dito ay nangaso daw sila ng mga kakilala niya at sa hindi inaasahang pangyayari ay sinugod sila ng isang malaking baboy ramo. Pero base sa mga sugat nito ay nakita ko ang mga kalmot sa kanya at mga kagat. Kayo na po ang humusga, pero wala naman po yatang baboy ramo ang may kakayahang mangalmot. Sinubukan pa itong itago sa amin ni tatay, ngunit nakita ko ito habang ginagamot ng nanay. Malalim ang mga sugat niya at alam kong tinitiis niya lamang ang sakit gawa ng pagkaharap niya kami. Patawa-tawa lamang ito at panay biro. Minsan pa ay nais ko nang sabihin sa kanya na kung maaari bang samahan ko siya sa mga laban niya at nang hindi na siya muli pang umuwi ng sugatan. Ngunit sa kabilang banda, naisip kong baka makasagabal lamang ako sa kanya. Wala akong aktwal na karanasan sa pakikipagkumbate sa mga aswang o mangkukulam. Bagamat solido ang pundasyon ko sa mga karunungan sa orasyon at mga buhay na salita, ay alam kong hindi ito sapat, lalo pa kung mababangis na aswang ang katapat ko at sumusugod sa akin. Iniisip ko kung makakaya kong magpakawala ng mga orasyon habang umiiwas sa mga pag-atake nito. Kaya nga kabado man ako, ay naisip kong sumubok na maghanap ng mga napapabalitang panggagambala ng aswang o ano pa mang higit sa ordinaryong kaganapan. Delikado man, ay ninais ko po ang magkaroon ng karanasan, ang magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaban upang kung dumating na ang panahong kailanganin ng tatay ang aking tulong, ay maging epektibo akong alalay niya. Isang barangay po sa aming probinsya sa Cavite ang nabalitaan kong madalas na ginagambala ng isang uri ng aswang na mahilig sa mga buntis at matatandang may sakit. Dala ko lamang noon ang isang lumang kutsilyo na binalot ko ng mga buhay na salita at palihim akong nagtutungo sa lugar na ito. Nangangalap ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng aswang at sa mga posibleng maging biktima nito. Nagpanggap ako bilang isang tendero ng chicharon. Yun lang kasi ang kaya kong lagyan ng puhunan para sa pag-iimbestiga ko. Habang abala ako sa ginagawa ko, hindi ko pa namamalayan na lumalago din pala ang puhunan ko sa pagchichicharon. Hindi ito naging questionable sa mga magulang ko dahil sa totoo naman talagang nagtitinda ako at nakikita nila ang pag-usbong at pag-unlad ng negosyo kong chicharon. Lingid sa kanilang kaalaman na mas malalim ang dahilan ko para sa gabi-gabi kong paglabas ng bahay. Hanggang sa isang gabi, bahagyang maulan at kakaunti lamang ang mga tao sa labas. Wala na ding mga nagiinuman, kagaya ng nakasanayan kong tagpo sa baryong ito.
nang maisipan kong magtungo sa dulong bahagi malapit sa dalampasigan. Alam ko kasing may 2 buntis ang doon nakatira. Parehong halos kabuwanan na at ang mahirap pa ay mga construction worker ang kanilang mga asawa. Kaya kung minsan ay mga anak lamang ang mga kasama sa bahay habang nasa malayo ang mga padre de pamilya. Bilin lamang ng tatay ko ay palagi akong mag-iingat at umiwas sa anumang delikadong bagay o pangyayari. Palagi niyang sinasabi na kung may kaguluhan ay umalis na agad ako at wag na wag akong magtatangkang magpakabayani. Dahil sa dulo daw ay wala ding makakaalala sa mga sakripisyo ko. Tila ba nagsasalita ang tatay ko mula sa kanyang mga karanasan at mga bagay na nangyari na sa kanyang buhay. Anak, palagi mong tandaan, kung nais mong makatulong sa ibang tao, palagi mong iisiping tulungan muna ang sarili mo. Hindi ka makakatulong kung ikaw mismo ay mapapahamak. Nagpaalam ako dito kila tatay na baka abutin nga ako ng gabi dahil madami akong ititinda. Napunta ako sa paglalako ko ng sitsaron sa dulong parte sa may bahay ni Aling Celia. Isa sa mga buntis na suki ko sa sitsaron. Sa paglalakad ko ay nakita ko itong isang lalaki na pabalik-balik lamang sa bahay nila Aling Celia. Labas-pasok ito sa bakuran nila na wari ay sumisilip-silip sa bahay ng buntis. Saglit ko pong isinabit sa may puno ng mangga yung mga paninda ko. Agad akong nag-usal ng tagabulag. Sinubukan kong itago ang aking presensya habang marahan kong nilapitan itong lalaki. Ngunit bago pa ako makalapit, ay kita ko ang pagpapalit nito ng anyo sa isang baboy na itim. Naglakad papasok sa bahay at nagtungo sa ilalim ng kubo. Doon ay nakita ko itong tila inaamoy-amoy ang kung anong nasa loob, at nang mas nalapitan ko ang bahay, napagtanto ko na kwarto ito ng buntis. At dahil nga sa nasa papag lamang nahihiga ang mag-anak, ay abot na abot ng dila nitong aswang yung buntis. Kita ko ang pagbabalik nito sa anyong tao. Matapos ay tila naghukay sa ilalim ng bahay nitong sila Aling Celia. Pagkatapos ay may iniluwa at pagtapos ay tinabunan ito ng lupa. Labis akong nagka-interes sa ginawa nito. Gusto kong makita yung nasa ilalim ng kubo. Subalit alam kong mananagot lamang ako oras na mawalan ng bisa ang orasyon ko at makita ako ng mga nasa bahay na nasa ilalim ng bahay nila. Baka ako pa ang mapagkamalan nilang aswang. Kaya po ang ginawa ko ay inabangan ko na lamang itong aswang sa labas. Kabado pa din kasi ako. Hindi ko alam kung makakaya ko bang pumaslang ng tao. Siguro ay kung nasaan yung baboy pa din ito, ay magagawa ko itong paslangin. Pero kung nasaan yung tao ito, ay mahirap kong gawin. Tinatalo ako ng konsensya ko. Subalit nang matapos itong aswang sa ginagawa niya sa ilalim ng bahay, ay narinig ko na lamang ang biglang pagsigaw ni Aling Celia na tila labis na nasasaktan. Alam ko na kaagad na may kinalaman dito yung ginawa ng aswang. Nang makita ko naman itong bumalik sa pagkababoy niya, naisip ko pa na pagkakataon ko na para mapatay itong aswang. Bahala na. Pero nais kong gawin ito ng may buong pag-iingat. Hanggat maaari ay ayokong may sino man ang makaalam sa katauhan ko. Kagaya ng inaasahan ko, ay sa may manggahan ito magtutungo para makapagtago.
Naroon na ako at nauna habang hinihintay siya, at nang matapat siya sa puno kung nasaan ako, ay napatingala ito dahil sa iniwan kong nalagyan ng chicharon. Dito ay hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon itong aswang at agad ko nang sinunggaban. Dahil sa may mga karanasan ako sa pagkatay sa baboy, ay alam ko kung saang parte itong patatamaan. Yun nga lang ay hindi ako sigurado kung pareho lang ba ito sa mga aswang na anyong baboy. Ngunit nang gamitin ko ang orasyon para alisin ang tagabulag nitong baboy, ganoon na lamang po ang gulat ko. Hindi baboy ang naroon, kundi isang matandang lalaki na gumagapang. Ngunit hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong mag-isip. Agad ko na itong sinaksak sa likod, patagos sa puso nito. Hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataong makita ako dahil sa nangisay na lamang ito dala ng epekto ng orasyong pang-opensa na ikinarga ko sa kutsilyo ko. Doon pa lamang natigil ang paghiyaw nitong si Aling Celia. Tila kung anuman ang iniligay nito sa ilalim ng bahay ay namatay din nang bawian ng buhay yung aswang. Swerte man sa unang subok o nagkataon lang na doon lumiko yung aswang. Nang pagkakataong yun ay may panibago akong natutunan. Anuman ang pagpapalit anyo nitong aswang, oras na gamitan ito ng orasyon, pangtanggal sa balat kayo nito, ay makikita ko talaga ang tunay na anyo nito. Iniisip ko kung alam din ba ito ni tatay. Pero siguro naman oo, sa tagal nito sa pagiging antingero. Nang makalayo ako, ay muli na lamang akong naglako ng chicharon. Sinubukan kong libangin ang isip ko para hindi ko na maalala pa yung pangingisay ng aswang sa harap ko. Hindi ko na din inabala yung sarili ko na itago pa itong bangkay ng aswang. Bahala na kung sino man ang makakuha dito. Sa daan ko naman pauwi sa baryo namin habang papalabas na ako sa baryong pinagtindahan ko. Nakasalubong pa ako ng 3 kalalakihan na pawang nakasuot ng mga sombrero. Medyo kakaiba, gawa ng gabi na kasi. Ngunit diniretso ko na lamang ang tingin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Ayokong akalain ng mga ito na nakatingin ako sa kanila at baka mapag-initan pa ako at mabugbog. Dito pumasok sa isip ko na bukod sa kaalaman ko sa buhay na salita, kailangan kong palakasin ang aking pisikal na katawan. Kailangan kong itaas ang resistensya ko dahil kung hindi, ay tiyak na hindi ako tatagal sa mano-manong pakikipaglaban sa mga aswang man o mangkukulam. Lalo na siguro sa mga mangkukulam na may karunungang itim. Nang makauwi ako sa bahay, ay wala uli ang tatay. Ayon sa nanay, sinundo daw ito ng mga kaibigan para sa trabaho sa isang bayan. Siyempre, alam ko na kung ano yun. Pagkakataon ko para magtungo sa tambakan ng pinagtataguan ng tatay sa mga kagamitan niya. Gusto kong maghanap ng anumang makakatulong sa gagawin kong pagsasanay, subalit bigo ako. Mga patalim ang naroon na alam kong bilang ng tatay, kaya oras na pakailaman ko ito ay malalaman niyang may nakakaalam na ng sekreto nila ng nanay namin. Kinaumagahan ay naghihintay ako kung meron ba kaming mababalitaan sa karatig baryo namin tungkol sa matandang aswang na napatay ko. Ngunit walang naging balita. Kahit nang puntahan ko ang lugar, ay wala akong narinig na usapan na may nakitang bangkay. Kung magkagayon, ay walang nakakita sa katawan o baka naman may naunang kumuha dito
bago pa malaman ng mga taga roon. Naging dahilan ito para mas maging interesado ako sa pagtugis sa mga multo. Nais kong malaman kung sino pa ba ang mga kasamahan nitong aswang na napatay ko. Ngunit alam kong kailangan kong mag-ingat. Hindi basta-basta ang makakaharap ko. Natitiyak kong kapag nagkamali ako, ay maaaring buhay ko ang kapalit. Hindi laro-laro ang pagtugis sa kanila. Sa umaga po ay nasa bukid ako at inaasikaso ang aming taniman, lalo na kapag wala ang tatay. Ngunit sa pagsapit ng hapon, pagkatapos ng pananghalian, ay nasa may kakahuyan naman ako at nagsasanay. Sa madaling araw ay pagtakbo naman ang aking ginagawa para palakasin ang resistensya ko. Hanggang sa kahit anong layo ng takbo ko ay bihira na akong makaramdam ng pagkapagod ng katawan. Nang sa tingin ko ay sapat naman na ang lakas ko, ay muli kong sinubukang hanapin itong mga kasamahan nung aswang na napatay ko. Madami din kasi ang mga usapan at mga balita ng mga nabibiktima ng aswang, lalong-lalo na ang mga matatanda sa aming bayan na bihirang lumabas na ng bahay dahil sa mahina na ang katawan. Nang isang araw, habang nasa may tindahan ako sa aming lugar mismo, naririnig ko itong kapitbahay namin na nagkukwento tungkol sa kakaibang nilalang na nakita nila sa likod bahay nila noong nagdaang gabi. Hindi nila malaman kung tao ba o hayop na naligaw doon. Minsan kasi ay napupunta doon ang ilan sa mga baka at kalabaw na nasa mga bakanting lupa na ipinapastol. Ngunit ang kakatwa dito ay iniikutan daw yung bahay nila at inaamoy-amoy pa. Kaya suhestyon nung kausap niya na magtawag umano ng albularyo at magsusunog ng gulong sa hapon para maitaboy ito dahil malamang na aswang daw ito at binibisita ang asawa nitong kapitbahay namin na noon naman ay buntis. Kalakbay, kapitbahay po ang tawag ko, pero hindi po ito yung tatawid ka lang ng bakod, bahay na nila. Ilang metro pa po ang layo nito sa amin. Hindi po kasi ganoon kadami ang tao sa aming lugar noong araw. Ito na ang naging hudyat para sa pagkilos ko dahil sa batid kong nasa baryo na namin ang mga aswang at dito na sila manginginain. Sa gabi ay nasa labas ako at nagmamanman. Patuloy pa din sa aking pagtitinda ng chicharon. Dito po, Kuya Rene, ay muli kong nakita itong mga kalalakihan na nakasuot ng sombrero. Ang parehong mga tao na nakasalubong ko sa kabilang baryo noong gabing mapatay ko ang matandang aswang. Ngayon ay kinutuban na ako. Alam kong may kinalaman sila sa mga pangaaswang. At ang malala pa ay kung sila mismo ang mga aswang nang dahil sa labis na malalaki ang mga katawan nito at nakakatakot tingnan. Nang mga tagpong yun, ay napaisip ako kung makakaya ko ba silang sagupain. Mag-isa lamang ako at ngayon ay 5 na sila. Isa pa ay wala ang tatay ng mga pagkakataong ito. Nasa isang misyon na halos 2 linggo nang hindi umuuwi. Ibig sabihin na ako lamang ang maaasahan ng baryo namin bukod sa mga tanod na wala man lang kaidi-ideya na naroon na ang mga aswang. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo akong kinakabahan. Isa-isa na kasing nagsasara ang mga bahay at alam kong maya-maya ay magsasara na din ang tindahan na pinagtatambayan ko. Magiging pansinin na ako kung magpapakalat-kalat pa ako sa labas.
Subalit, paano akong magbabantay kung nasa loob naman ako ng bahay? Hindi din pwedeng agad-agad na lamang gamitin ang kakayahan ko sa tagabulag. Tiyak na agad akong manghihina at isa pa ay maaaring maramdaman nitong mga aswang ang presensya ko kapag ginawa ko yun. Ngunit hindi ko naman maaaring hayaan ang mga ito na basta-basta na lamang biktimahin ang mga kabaryo ko. Dahil dito ay napilitan akong lapitan itong mga tanod namin sa baryo. Ipinaalam ko sa kanila itong mga dayo na nakasombrero at kahina-hinala ang mga kilos. Dagdag ko pa na nagtungo ang mga ito sa kasukalan ng mga damuhan sa aming lugar. Kaya nga, agad namang nagsikilos ang mga ito. Nakita din kasi ng isang residente itong mga nakasombrero at hindi nga niya din daw nakikilala. Sa ganitong paraan ay nagkaroon ako ng pagkakataon para makasama sa mga tanod. Dito ay tiyak akong hindi na ako agad mapapansin nitong mga aswang. At sakaling magkainkwentro man ang mga aswang kontra sa mga tanod namin, ay marami sila at magagawa kong makagalaw nang hindi agad napapansin. Ang ilan sa mga kalalakihan sa amin ay sumama na din nang makitang nagmamadali itong mga tanod. Dala-dala ang mga itak at tubo ay nagtungo kami sa kung saan itong huling nakita. Tila ang lusot ng daan na yun sa pagkakatanda ko ay sa dalawang bahay na hiwalay sa aming mga naroon. Bahay ng matandang si Aling Lupe at yung isa ay bahay naman ng isang buntis na anak nito. Kinabahan ako. Sa dami ng kalalakihan ay tiyak na walang laban ang mga naroon sa kabahayan. Narinig na namin ang mga sigawan. Nasa may damuhan pa lamang kami ay alam na naming nagkakagulo na. Ang problema, imbis na magmadali itong mga tanod, ay bigla silang nagdalawang isip ng tumuloy. Naunahan pa sila ng mga kalalakihan na sumama sa kanila at sumugod nga upang saklolohan ang mga naroroon sa bahay. Subalit tila naguluhan kami nang marating namin ang lugar dahil nakita namin itong mga kalalakihang nakasombrero na kinakalaban ang tatlong aswang. Ang tatlo sa kanila ay malubhanang nasugatan, ngunit pilit pa ding lumalaban. Naroon sa loob ng bahay nila itong buntis at yung matanda kasama ang mga asawa nila. Pati ako ay nalito. Anong ibig sabihin nun? Hindi yung mga nakasombrero ang aswang. Tila samahan sila ng mga individual na tumutugis sa mga aswang. Ang problema nga lang po ay wala silang alam sa mga orasyon. Tanging malalakas na pangangatawan lamang at mga koneksyon sa iba't ibang tao ang meron sila. Kung kaya't nalalaman nila kung nasaan ang mga aswang. Ang problema, hindi sapat ang lakas nilang pisikal para mapuksa itong mga aswang na walang kasing liksi ang pagkilos. Isa lamang sa tatlong aswang ay hirap na silang mapaslang. Dito na ako pumasok sa eksena. Agad kong ginamit ang aking kakayahan upang magkubli sa paningin nila. Mabilis kong tinungo ang likod ng mga aswang at mula sa kadiliman ay isa-isa ko silang inatake sa mga alak-alakan nito at sa mga dugtungan ng kanilang mga paa, dahilan para mahirapang makakilos itong mga aswang. Wala akong balak na patayin sila dahil sa napakaraming naroong saksi. Tiyak na pagmumulan ito ng mga usapan at pinakamalala pa ay makarating sa tatay at pagdudahan pa ako. Subalit sa mga ginawa ko ay sumapat na ito para lumamang itong mga kalalakihang nakasombrero sa tulong ng mga residente namin. Maraming salamat po sa tulong ninyo.
Pero hindi ako maaaring magkamali. May kung anong hindi nakikitang puwersa ang tumulong sa atin kanina para lang magbigay pinsala dito sa mga aswang. Kung titingnan nyo ang mga paa nito, ay puno ng sugat mula sa patalim. Tila may kakaibang puwersa ang gumagabay sa gawain natin. Ito ang mga salitang namutawi mula sa lalaking tinatawag nilang pinuno. Hindi ko akalain na mapapansin pa nito ang mga ginawa ko. Mabuti na nga lang, bago pa man nila mahalatang nawawala ako, ay nakabalik na ako sa likuran ng mga tanod. Mabilis kasing iginala ng mga kalalakihang manunugis ng aswang ang kanilang mga mata upang matingnan kung may iba pa bang naroon at nakamasid sa labanan. Napag-alaman namin na isa silang lihim na organisasyon na binuo sa iisang adhikain. Ang sugpuin ang mga aswang na gumagala at namiminsala sa mga residente sa buong Luzon. Isang maliit na sangay lamang umano sila, subalit naisip ko naman na papaano ba silang nakakaligtas sa misyon nila na walang kakayahan at panay bruskong lakas lamang ang gamit. Subalit ayon dito sa pinuno, ay yun ang unang beses na makasagupa sila ng 3 magkakasabay. Madalas daw kasi ay isa lang ang tinutugis nila dahil nga sa lakas nito at banta sa buhay nila. Mabuti na lamang pala ay tama ang naging pasya ko. Sabi nga ng tatay ay huwag akong magpapakabayani, lalo pa at alam kong nasa peligro ang buhay ko. Dahil sa mga naganap at sa tulong na din ng mga manunugis ay naging ligtas ang aming baryo. Ngunit naging mali ang mga pagdidesisyon at panghuhusga ko. Dahil kung nagkataon pala ay papaslang ako ng mga ordinaryong tao sakaling nagpadalos-dalos ako ng pagkilos. Matapos ang insidente ay matagal akong walang nabalitaang mga pagsalakay ng aswang. Marahil ay umabot na sa kanila ang balita tungkol sa mga manunugis ng aswang na pumatay sa 3 halimaw ng magkakasabay. Kahit naman kasi pinakiusapan nila ang mga kabaryo namin na wag nang ipagkalat pa ang tungkol sa kanila, meron at merong isa dyan na magkukwento talaga, lalo pa at mga lasinggero ang mga residente sa amin. Dahil doon ay tumapang ang mga tao. Alam nilang nariyan ang mga manunugis para protektahan sila. Ngunit tila na konsensya ako sa nangyari. Dahil sa akin ay hindi nalihim ang kanilang samahan. Magkagayon pa man, ang mahalaga ay ligtas ang lahat. Hindi po tumigil doon ang pagsasanay ko. Iba po kasi kapag nakaranas ka na ng laban kontra aswang at nagamit mo ang mga orasyong pangkontra sa kanila. Parang hahanap-hanapin mo ang mga labanan. Parang ikaw mismo ang hinahatak ng kakayahan mo para maghanap ng mga aswang na pupuksain. Pero batid kong hindi ako tatagal kung isang kalawanging kutsilyo lamang ang tangan ko. Kaya naman nagtungo ako sa isang panday sa kabilang bayan upang magpagawa ng 2 punyal na sarili ko ang disenyo. Ang parehong hawakan ay may paikot pang metal kung saan isusuot ang mga daliri ko. Nang sa gayon po ay hindi ko basta-basta mabibitawan ang sandata sa oras ng labanan. Wika pa nga ng panday, kakaiba daw ang gusto kong sandata. Pakiramdam niya daw ay isang matinding labanan ang susuungin ko. Kaya naman nangako itong gagawin niya ang pinakamahusay na sandata para sa akin gamit ang pinakamataas na kalidad ng metal na meron siya.
Pero siyempre, hindi po ito libre. May kamahalan ang presyo at lahat ng ipon ko ay napunta dito. Magkagayon pa man, ay hindi ako nang hinayang dahil alam kong ito ang makakasama ko sa bawat laban, ang aking kambal na punyal. 2 linggo bago ito napanday. At Kuya Rene, mag-iisang buwan nang wala si tatay. Nag-uumpisa na akong mabahala dahil hindi naman siya inaabot ng ganito katagal sa kanyang misyon. Maging ang nanay ay nakikita kong balisa na din at sa tuwing gabi ay nakatanaw sa daan at tila umaasang darating na si tatay. Araw-gabi ang pagkabahala ko at hindi mawala ang labis na pag-aalala ko sa kung napaano na ba ang tatay. Bukod kasi sa akin ay si nanay lang ang nakakaalam sa lihim ng tatay kung kaya't itong iba kong kapatid ay kampante lang at ang pagkakaalam nila ay nasa isang kontratang trabaho lamang ito, kagaya ng mga pagtayo ng gusali o paggawa ng kalsada o di kaya ay pagpipintura. Wala silang kaalam-alam na sa bawat pag-alis ni tatay ay buhay niya ang nakataya sa kanyang misyon. 1 linggo pa po ang lumipas. Biyernes ng hapon, biglang dumating si tatay mula sa kanyang misyon. Kagaya ng mga nagdaan ay normal naman ito. Naupo lamang sa may sala namin nang hingi ng napakaraming tubig kay nanay na tila labis ang pagkauhaw. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito at tila malalim ang iniisip. Nang tila mapawi na ang uhaw nito ay nagtungo na sa kanilang silid upang makapagpahinga na. Tiningnan ko ang nanay. May pagkabahala sa mukha nito at tila naiiyak. Gusto sanang lapitan at itanong kung ayos lang ba ang itay, pero minabuti kong obserbahan muna ang mga pangyayari. Gabi ng Sabado, narinig ko si tatay na tila may iniindang sakit at hirap sa paghinga. Habang ang nanay naman ay hindi na magkanda-ugaga sa paghahanda ng maligamgam na tubig at mga dahong halo nito para mainom ng tatay. Ngunit tila hindi nito napapawi ang kung anumang karamdamang nagpapahirap sa tatay. Hanggang sa nagpatawag na si nanay ng isang albularyo na nagmula pa sa ibang bayan. Hindi ordinaryo ang sumpa na kumapit sa'yo, Dadoy. Ano bang nangyari sa'yo? Sino ang may gawa nito? Alam na ba ng mga anak mo ang tungkol dito? Yung hindi magagawang mapatay ang may gawa nito sa'yo. Hindi ka na magtatagal pa. Walang lunas itong kulam na ibinato sa'yo. Nang ginagamot si tatay, pinakiusapan kami ni nanay na lumabas muna at magpunta sa mga pinsan namin. Habang ang mga kapatid ko ay sumunod sa utos, ako naman ay palihim na nagtungo sa likod bahay para mapakinggan ang mga pag-uusap nila. Hinihintay kong sabihin ng tatay ko kung sino ang may gawa nito sa kanya. Trinaydor kami ni Bartolome, isa sa mga kasamahan naming mangkukulam. Kasabwat niya ang pinunong aswang na si Lucas. Nang marating namin ang kuta nitong mga aswang, mula sa likod ay inatake kami nitong si Bartolome. Nagawa nilang mapatay ang 3 sa mga kasamahan kong antingero. Tanging 2 lang kami ni Hernando na nakaligtas at nakatakas. Ngunit hindi ko alam kung anong kalagayan ni Hernando matapos kaming makaalis sa bundok. Kalakbay, pati ako ay hirap sa mga naririnig. Rumehistro sa tinig ng tatay ang lungkot at paghihirap. Alam kong matagal na niyang kasama ang mga antingerong nabanggit sa kanilang misyon. At kilala ko itong si Bartolome dahil makailang ulit na itong napunta sa bahay para sunduin ang tatay.
Nabanggit din ng tatay ang bundok na pinuntahan nila kung nasaan ang kuta ng pinunong aswang. Tila nag-umapaw sa apoy ang kalooban ko at nais kong maiganti ang tatay sa mga lumapastangan sa kanila at nagtraidor. Ngunit mas lalo akong nag-alala sa mga narinig kong sinabi ng tatay. Mahal, mag-impake kayo at ilayo mo dito ang mga anak natin. Isama mo muna sa probinsya niyo sa Bicol. Natitiyak kong hindi titigil sila Bartolome hanggat hindi ako napapatay. Delikado kayo kapag naabutan dito. Dalawa ang naisip ko sa mga narinig ko. Una ay kailangang mailikas sila nanay at ang mga kapatid ko. Kahit sana sa mga pinsan namin na naroon sa baryo, basta malayo sa bahay namin ay ayos na. Pangalawang naisip ko ay pagkakataon ko na para maiganti si tatay. Hindi ko na kailangan pang pumunta sa bundok. Sila Bartolome na ang kusang lalapit sa amin. At ano ang gagawin mo? Haharapin mo sila sa kalagayan mong yan? Imposible ang iniisip mo, Dadoy. Magpapakamatay ka lamang. Lalo pa at mag-isa ka na lang. Ang may papayo ko lamang lumayo na muna kayo at huwag sa lugar ng mga kakilala nyo. Magtungo kayo sa lugar na walang nakakaalam na kahit sino sa mga malalapit sa inyo. Dahil itong si Lucas, maniwala ka, walang kasing bagsik ang angkan niyan at hindi talaga yan titigil hanggat hindi ka napapatay. Lalo pa at tinangka niyong lusubin ang kampo nila. Mabait si Tata Fernan. Matagal na itong kakilala nila tatay at sa palagay ko nga, baka kasamahan niya pa ito sa kanilang grupo ng mga manunugis ng aswang at mangkukulam. Ngunit ayon sa tatay ko ay hindi ito posible kung kasama siya dahil sa markang nailagay sa kanya. Kung sasama siya sa amin ay matutuntun kami kahit sa ang sulok pa kami ng mundo magtago. Isa lamang umano ang alam niyang paraan, ang harapin ang mga paparating na kalaban. Kahit babuhay niya ang katumbas nito, bagay na hindi ko mapapayagan. Inihanda ko ang sarili ko. Nang marinig ko ito at nang malaman ko na sa ilang araw lang ay natitiyak niyang magtutungo na doon sila Bartolome. Inalok ni Tata Fernan ng tulong niya, ngunit hindi pumayag sila tatay. Ayaw nitong madamay pa ang ibang tao, kaya walang nagawa itong matandang albularyo, kundi mag-iwan ng isang talisman na nakaukit sa maliit na kahoy. Ayon sa matanda, ay makakatulong umano ito bilang panangga sa mga sumpang kagaya ng tumama sa tatay ko. Nang matapos ito, ay nagpaalam na itong si Tata Fernan. Ayon dito, ay wala na siyang ibang magagawa pa sa kalagayan ng tatay ko. At kung milagro mang makaligtas siya sa pagsalakay nila Lucas at Bartolome, dito lamang siya gagaling oras na mapaslang niya si Bartolome. Kalakbay, alam ko po sa sarili ko na hindi na ito kakayanin pa ng tatay. Halos hingalin na nga ito sa pagkilos pa lamang. Kaya alam kong ang pakikipaglaban niya sa mga ito ay imposible na. Magkagayon pa man, ay nanatiling buo ang loob ng tatay. Muli niyang inulit sa nanay ko ang mag-impake na ito sa lalong madaling panahon para makaalis sa bahay. Hindi ko po natiis ang mga nangyayari. Kaya po ang ginawa ko ay sinundan ko itong si Tata Fernan habang abala si nanay sa pag-iimpake. Ako naman ay mabilis na tumakbo para makahingi ng payo sa matandang albularyo kung paano ako makakatulong sa tatay ko. Tata Fernan, sandali lang po. Ako po ito, si Anastasio. Yung anak po ni Dadoy. Tatang,
Narinig ko po ang lahat ng pag-uusap niyo nila tatay. Gusto ko pong makatulong. Hindi ko po hahayaang mag-isa si tatay. Nais ko po sanang magtanong kung maaari niyo din ba akong bigyan ng talisman na ibinigay mo kay tatay? Sa tingin ko po, kakailanganin ko ng dalawa nun. At saka Tatang Fernan, baka maaari po sana ay tulungan niyo pa ako sa isa pang bagay. Naipaliwanag ko ang lahat sa matandang albularyo at nangako itong tutulungan ako sa pabor na hiningi ko. Binigyan din ako nito ng mga talisman na pangprotekta na plano kong ilagay sa 2 punyal na pinagawa ko oras na makuha ko ito. Tingnan mo nga naman. Ang totoo ngang ang bunga ay hindi nalalaglag na malayo mula sa puno nito. Paanong hindi napansin ni Dadoy ang pagkagising ng kakayahan mong espiritual? Matagal mo na ba itong itinatago, iho? Ayon kay Tata Fernan, lubhang pambihira daw ang kakayahan ko at mas higit pa daw ito sa kung anong meron siya at maging si tatay. Ngunit sabi ko naman na kahit anong antas pa yan ng kakayahan ko, ay wala akong sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Wala akong alam kung papaanong kukontrahin ang mga mangkukulam. Dito ay saglit na nahinto si Tata Fernan. Nag-isip, saka nagsabi na kung matuturuan niya umano ako sa loob ng 2 araw, ay malaki ang magiging tulong nito sa akin sa pagharap sa mga kalaban. Hindi ko na po ito tinanggihan pa. Kahit anong paraan, basta makakatulong sa akin para mas lumakas at maging mahusay sa pakikipaglaban, ay tatanggapin ko. Kakaiba ang binigay sa aking mga pagsasanay ni Tata Fernan. Mga buwis buhay at halos ikimatay ko na ang 2 araw kong pagsasanay. Binuksan niya din ang lahat ng daluyan ng espiritual na enerhiya sa aking katawan upang maayos ang sirkulasyon nito sa tuwing mag-uusal ako ng mga orasyon. Mas tumaas ang aking tangan ng 3 beses. Ibig sabihin, sino mang mas mababa sa antas ng tangan na meron ako ay walang laban pagdating sa mga orasyon at sumpa. Maraming salamat po, Tatang Fernan, sa mga itinuro niyo sa akin. Kailangan ko na pong magmandaling makabalik sa aming lugar. Nais kong naroon ako kapag dumating itong mga kaaway ng tatay. Nauna na akong pauwi habang itong matanda ay nagtungo sa isang lugar upang gawin ang pabor na hiningi ko. Kuya Rene, mataas ang pag-asa ko na malalampasan namin itong paparating na unos. Sisiguraduhin kong hindi magagawang saktan muli ni Bartolome itong tatay ko at titiyakin kong doon mismo sa aming baryo ay wawakasan ko ang buhay ni Lucas. Hating gabi na po nang marating ko ang baryo namin. Natagalan po ako, gawa ng dinaanan ko pa itong mga pinagawa kong punyal kung natapos na ba ito ng panday. Sa tuwa ko naman ay nagawa na niya ito. Inuna niya daw talagang tapusin para maibigay na agad sa akin. Dito ko po ikinabit yung 2 talisman na naibigay sa akin ni Tata Fernan. Puno ito ng mga orasyong pangdepensa at opensa. At nang makompleto ko nga, ay pakiwari ko pa na mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Aktibo po ang aking pandama at liwanag ng paningin sa gitna ng kadiliman, kung kaya't agad kong napansin itong mga nilalang na nakakubli sa dilim, nakapaikot sa aming bahay. Dinig kong naroon pa din ang nanay, tila ayaw niyang iwanan si tatay kahit ano pa mang mangyari. Ang mga kapatid namin ay nasa mga pinsan ko, at nang makita nga ako ng nanay, ay agad ako nitong nilapitan at sinabing magmadali akong tumakas papunta sa mga pinsan ko at hindi daw ligtas sa aming bahay. Ngunit huli na ang lahat
Dahil nang makapasok ako sa bakuran namin, ay lumitaw na si Bartolome kasama ang ilang mga aswang at isa sa kanila ang pakiwari kong si Lucas na noon ay nakamasid mula sa pinakalikuran ng grupo. Tila ba kahit papaano ay takot pa din ito sa kakayahan ni Itay, kung kaya't todo iwas ito. Kita ko ang takot sa mukha ni Nanay. Takot na alam kong para sa akin. Hindi ko naman siya masisisi dahil ang alam niya ay isa lamang akong ordinaryong tindero ng chicharon. Subalit habang sinisikap ni Nanay na paalisin ako at tumakas, biglang naglakad na palapit si Bartolome. Habang narinig ko naman si Tatay na pilit lumalabas sa kanyang kwarto para harapin ito. Bartolome! Labas dito ang mga anak ko at asawa. Ako lang ang kailangan nyo. Kaya huwag niyong gagalawin ang anak at asawa ko. Kung gusto mo ng laban, ay ibibigay ko sa'yo. Ngunit, huwag na huwag mong idadamay silang dalawa. Halos madurog ang puso ko, kalakbay, na marinig ang tatay ko na nagmamakaawa para sa buhay namin ni Nanay. Handa siyang isakripisyo ang sarili niya para lamang sa kaligtasan namin. Subalit, pinagtawanan lamang ito ni Bartolome. Tila ang tingin niya sa tatay ay isang kabiguan at katatawanan sa mundo ng mga antingero at bangkukulam. Ganito na lamang ang gawin natin, Dadoy. Ibigyan kita ng isa pang pagkakataon na kalabanin ako. Kung magagawa mo akong matalo o kahit mapinsala man, ay hahayaan kong mabuhay ang asawa mo at anak. Ngunit, kung mapapatay kita, ay isasama ko ang anak mo at asawa sa libingan mo. Kaya kung ako sa'yo, ay ireserba mo ang lakas mo sa paglaban sa akin, kaysa inuubos mo ang lakas mo sa kakasigaw dyan. Gustong makipagduelo ni Bartolome sa tatay ko. Alam niyang wala sa kondisyon si tatay at sigurado akong sa tingin niya ay kayang-kaya niyang paslangin ang ama ko. Unti-unti ay namuo ang galit sa kalooban ko. Lalo pa nang sabihin sa amin ni tatay na susubukan niyang pigilan ang grupo ni Bartolome at gawin na namin ang lahat para makatakas. Matapos at hirap man, lumabas ito para harapin si Bartolome habang nanonood ang mga aswang at mismong si Lucas na nakangiti na noon at akala mo pa ay nasa kanila na ang tagumpay. Nag-umpisa ang duelo. Hirap man si Itay ay nagagawa niyang sanggain ang mga pagsalakay ni Bartolome. Subalit, bigla-bigla na lamang ay nakita ko ang paghagis ng isang patalim nitong si Lucas at puntirya ang puso ng Itay. Dahil dito ay hindi na ako nagpigil pa at napagod na ako sa kakapanood sa laban na simula pa lamang ay wala na silang balak na lumaban ng patas. Hindi ako nagdalawang isip na pumagitna sa laban. Agad kong sinalo ang patalim na tatarak sana sa puso ng tatay ko at ito ang kinabig ko para isaksak sa liig ni Bartolome. Inasinta ko ang kanyang lalagukan. Hindi ko balak na patayin siya kaagad. Bagkus, pinigilan ko ang kakayahan niyang makapagsalita at makapagbitaw ng mga orasyon. Kalakbay, ginusto kong unti-unting patayin si Bartolome dahil sa ginawa niyang pagtatraidor kay tatay at sa mga kaibigan nito. Kita kong pati sila Lucas ay labis ang gulat. Napaatras pa ito at hindi inasahang magagawa kong saluhin ang kanyang patalim. Mabilis ko itong inihagis sa kanya para patamaan ang noo nito. Ngunit humarang ang isang aswang, dahilan para ito ang mamatay. Nag-umpisang kumilos sina Lucas. Habang nagtangka pa sanang tumakas si Bartolome,
Ngunit agad ko itong binalian ng mga paa at dinukot ang isang mata. Kagaya nga po ng sabi ko, ay gusto kong unti-unting patayin itong si Bartolome habang nakikita niyang inuubos ko ang mga aswang. Nakita ko naman ang gulat sa mukha nila tatay at nanay dahil sa aking ginawa. Alam kong marami silang katanungan, ngunit may tamang panahon para doon. Ang importante ay mapatay ko na si Lucas at makumpleto ko ang misyon ng tatay. Hindi po magiging madali ang gagawin ko dahil bago si Lucas ay ilang aswang pa ang nakaabang at nakahandang mamatay para sa kanilang pinuno. Ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob dahil sa alam kong kung itong mga alagad lang naman ni Lucas ay kayang-kaya kong kalabanin. Ngunit ang naging problema po dito ay nang sumilay na ang buwan. Mula po sa lahi ng mga itim na aswang ang angkang pinamumunuan ni Lucas, mga gabunan. Dito po ay agad akong sinigawan ni tatay na umatras at huwag susugod sa grupo ng mga aswang. Ayon kasi kay tatay, ay oras na lusubin ko ang grupong ito ay tiyak ang kamatayan ko. Alam kong mas madaming alam ang tatay at kahit pa malakas ako ay alam kong may mga bagay na tanging si tatay lamang ang nakakaalam dahil nga sa nakalaban na nila ito. Anak, hindi ko alam kung paanong naging ganito ka kalakas. Pero hindi ka dapat sumugod sa grupo nila. Iba ang lakas nila kapag magkakasama. Kailangan mong makaisip ng paraan upang magkahiwa-hiwalay sila. Subalit sa kalagayan natin ngayon ay tila imposible, anak. Ito ang mga salitang narinig ko sa tatay. At Kuya Rene, mabuti na lamang po pala at humingi ako ng pabor kay Tata Fernan bago ako bumalik sa baryo namin. Dahil maya-maya pa, habang nasa labas kami ng bahay at nakatingin sa nakapalibot sa aming mga aswang. Mula sa dilim ay lumabas ang mga inaasahan kong tulong. Sila pinuno, ang samahan ng mga ordinaryong taong manunugis ng aswang. Ito ang pabor na hiningi ko sa matanda, ang puntahan ang mga manunugis sa alam kong lugar na kanilang himpilan sa aming bayan. Tasyo, kailangan mo daw ang tulong ng ang misteryosong manunugis. Pasensya na at medyo nahuli yata kami ng dating. Kita ko ang laki ng bilang ng mga manunugis na naroon na nasa higit 30 naglalakihang bulas na tao. At ang mas matindi pa, kalakbay, lahat sila ay may tangang mga sandatang nagmula kay Tata Fernan. Alam ko ito dahil lahat ng mga sandata nila ay may mga talisman. Tay, mukhang nadinig na nasa taas ang problema nyo sa grupo ng mga aswang ha. Ngayon, tiyak na magagawa namin silang paghiwa-hiwalayin. Agad na akong lumapit kila pinuno. Ipinaalam ko sa kanila ang kahinaan nitong mga aswang at kung papaano silang papatayin. Agad itong naunawaan ni pinuno at ang nangyari, 3 manunugis ang kumakalaban sa bawat isang aswang. Ibig sabihin nito ay si Lucas na lamang po ang natitira. Ang pinuno ng aswang at walang ibang haharap sa kanya kundi ako. Kalakbay, kung sa tangkad ko ay halos hanggang balikat lamang yata ako nitong si Lucas. Dagdag mo pa ang laki ng katawan nito na kung titingnan ay tila hindi makakayang tablan ng kung anumang patalim. Ngunit may tiwala ako sa aking mga punyal. May tiwala akong may gumagabay sa akin para mapagtagumpayan ang laban. Ang kailangan ko lamang gawin ay magpatuloy sa aking plano at siguraduhing gamitin ang buong lakas ko
upang magapi itong aking kalaban. Naging madugo ang labanan. Ilan sa mga manunugis ang malulubha na ang sugat mula sa mga kalmot at kagat nitong mga aswang. Ngunit magkagayon pa man, Kalakbay, paulit-ulit silang bumabangon upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang manunugis ng aswang. At kailangan kong gawin ang parte ko, ang paslangin ang kanilang pinuno. Mga oportunista talaga kayong mga tao. Lalong-lalo na kayong mga antigero at mangkukulam. Handang isakripisyo ang lahat para lamang sa kapangyarihan. Hindi ka naiiba sa kanila, bata. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagkauhaw sa kapangyarihan, ang pagkauhaw sa tagumpay. Mas masahol ka pa kaysa sa isang aswang na katulad ko. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga ideyang ito. Subalit, tila batid ko na ginagawa niya lamang ito upang lituhin ako. Hindi mo ko malilinlang sa mga pinagsasabi mo, Lucas. Dito na magtatapos ang kasamaan mo. Hindi na ako makakapayag pang muli na saktan mo ang sino man sa pamilya ko. Gamit ang isa sa pinakamalakas na orasyong nalalaman ko, ikinarga ko ito sa 2 punyal na hawak ko. Sinalubong ko ang lahat ng mga pag-atake at kalmot ni Lucas hanggang sa makalapit ako sa kanya at maitarak ko sa kanyang puso at utak ang mga punyal ko. Sa ilang segundong epekto nitong orasyon ay hindi magagawang kumilos ni Lucas at ginamit ko itong pagkakataon upang tadtarin siya ng mga saksak. Hindi ko magawang pugutan ito ng ulo dahil sa kapal ng balat nito sa lieg na tila sadyang naroon para protektahan siya sa mga biglaang pag-atake. Ngunit nagawa kong dukutin ang 2 mata nito at maging maputol ang dila. Sa ganitong paraan ay hindi niya magagawang atakihin pa ako. Hirap akong tapusin si Lucas. Tila kahit makailang ulit ko siyang saksakin, ay patuloy pa rin ang kanyang paghinga at kaunting segundo na lamang ay mawawalan na ang bisa ng aking orasyon. Huling lakas ko na rin ito at oras na magawa nitong makabangon ay tiyak na katapusan ko na. Dito na po biglang sumaklolo sila pinuno. Nagawa na pala nilang mapatay ang lahat ng mga kampon ni Lucas. At sa magkakasama nilang lakas ay paulit-ulit nilang tinagpas ang leeg ni Lucas hanggang sa humiwalay ang ulo nito. Mga kalakbay, tunay nga ang kasabihan. Kung magtutulungan lamang ay magiging posible ang maraming bagay. Inaamin kong kahit malakas ako, subalit kung sa pagtutulungan lang naman ay wala akong laban sa samahan nila pinuno. Nagawa po naming wakasan ng laban. Bagamat marami sa mga manunugis ang labis ang lubha ng mga sugat, sa kabutihang palad ay buhay silang lahat. At maya-maya pa nga ay dumating na din si Tata Fernan kasama ang 2 pang albularyo. Ito ay upang tulungan ang lahat ng mga manunugis na nasugatan sa laban. Sa tulong din po nila pinuno at dahil sa kilala na sila ng mga residente bilang manunugis ng mga aswang, hindi naging problema sa kanila ang pagdispatsa sa mga katawan ng mga aswang. Naging maayos po ang mga pangyayari kasunod ng insidente. At dahil sa nagawa naming patayin pati si Bartolome, unti-unti ay nawala ang sumpa kay Itay. Unti-unti ay gumaling ito at lumakas. Dito ko na inamin sa kanya ang lahat ng nalalaman ko sa kanyang gawain at sa mundo ng isang antingero. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento, kalakbay. Maraming salamat po sa pagbabasa nito sa ating mga tagapakinig at sana ay mas dumami pa ang mga tagusubaybay
ng inyong programa. Pakapa-kapa na kinuha ni Edgar ang cellphone na nag-iingay sa ulunan ng kama. Pinilit niyang idilat ang mga mata kahit sobrang hapdi noon. Napasulyap siya sa katawan ng babae na bahagyang gumalaw sa kanyang tabi. Kumilos ang braso nito at yumakap sa kanya. Naalala niya ang inilabas na babae kagabi sa bahay aliwan at kadiig niya. "Hello?" Tinatamad na sagot niya. Hello babe, good morning. Nakalimutan mo na ba na monstery natin ngayon? Tinig mula sa kabilang linya. Ay, oo nga pala babe. Sorry, nakalimutan ko eh. Alam mo naman na sobrang busy kasi ako eh. Palusot na sagot niya. Alam ko naman babe, kaya nga hindi rin kita iniistorbo. So, saan tayo mamaya? Malambing na tanong nito. Napangiti naman si Edgar sa tanong ng isang katipan. Kakain tayo sa labas syempre. I-date ko ang prinsesa ko. Ang sweet mo naman babe. Kaya mahal na mahal kita eh. Sige, susunduin mo ba ako dito sa bahay? Magkita na lang tayo sa restaurant na lagi natin kinakainan. Sige babe, mga 7 p.m? See you later. I love you. Napailing na lamang si Edgar nang matapos ang tawag. Napatingin siya sa babaeng nasa tabi na mahimbing na natutulog. Sa dami ng nobya niya, ay hindi na niya tanda kung kailan ang monthsary nilang lahat. Hindi naman kasi importante yun sa kanya. Ang gusto lamang niya ay maikama ang lahat ng mga babaeng nakukursonadahan niya. Madali naman siyang makakuha ng babae kung nanaisin niya. Gwapo at matipuno siya at isa pa ay maraming pera. Malakas kasi siyang kumita sa sideline o modus na ginagawa. Ninanakaw niya ang mga kabaong ng mga bagong libing na patay. Ang kaibigan na si Franz ang nakakuha ng ganoong ideya. Pagnanakaw naman ng mga alahas ang modus nito, kaya naman siya ang nagbebenta ng mga kabaong ng biktima nito para kumita siya ng malaki. Noong una ay todo tanggi siya sa ideya nito. Isipin pa lamang niya na hahawakan at aalisin nila ang bangkay sa nitso at ataol ay naninindig na ang mga balahibo niya. Ngunit na masubukan niya at makahawak ng libu-libong pera ay napapayag din siya nito. Madalas nga ay nagsusolo na siya sa ginagawa. Dumadayo pa siya sa ibang bayan o baryo upang magpanggap na nakikiramay sa namatayan. Ngunit ang totoo ay minamanmanan niya ang ataol ng patay. Kapag mayaman ang pamilya, ay alam na niya na mamahalin ang biniling kabaong. Kapag nailibing na ng mismong araw na yon, ay sa kanya muling huhukayin o kaya naman tutungkabin ang nitso sa gabi upang nakawin ang kabaong. Tinawagan niya ang kaibigang si Franz upang sabihin na hindi siya makakasama mamaya sa pupuntahan nitong sementeryo. Naalala niya na may lakad sila mamayang hating gabi, ngunit nakapangako na siya sa isang nobya na si Glay na lalabas sila dahil monthsary nila. Ngunit nakailang tawag na siya ay hindi naman sinasagot ng kaibigan ang tawag niya. Busy siguro yung mokong. Baka tulog pa dahil napuyat kagabi. Bulong niya, saka bumangon. Tinapik niya ang babaeng natutulog sa kama niya. Kailangan na niya itong pauwiin. May isa pa naman siyang nobya na bigla na lamang sumusulpot sa bahay niya upang dumalaw at dalhan siya ng pagkain. Habang nakaupo sa pangdalawahang mesa ang magnobyo na sina Glay at Edgar, ay hindi mapigilan na masabig at makaramdam ng init ang huli. Titig na titig siya sa cleavage ng kasintahan. Isa yon sa nagustuhan niya rito. Hindi ito nga ng pumorma katulad ng mga ibang babae na nagpapapansin sa kanya. Wild din ito at game pagdating sa kama.
Noong sinagot siya nito, ay hindi na siya nito pinahirapan pa. Nang sabihin niya ang gustong mangyari, ay walang pag-aalinlangan na pumayag ito. Hindi siya nagkamali dahil nagulat pa siya nang mas wild pa ito kaysa sa kanya. Mayaman din ang pamilya nito. May-ari ng restaurant at bangko ang mga magulang ni Glay. Prinsesa nga ito kung ituring ng mga magulang, kaya naisip niya na kung ito ang magiging asawa niya, ay hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang iligal na gawain. Pwede na siyang huwag magtrabaho at lalong-lalo na ang mahiga sa limpak-limpak na salapi. Babe, huwag mo nga ako masyadong tinititigan. Mamaya umanda ka sa akin. Mahina ngunit maharot ang tinig na sambit ni Glay. Natawa naman si Edgar sa sinabi ng kaharap. Hindi na iwasan na hipuin niya ang legs ng babae sa ilalim ng lamesa. Napapitlag naman ang babae at nanlalaki ang mga mata na napatitig sa nobyo. Siya nga pala. Ito nga pala ang regalo ko sa'yo, babe. Ingatan mo yan, ha? Inabot niya ang isang maliit na kahon sa nobyo. Excited naman na binuksan ni Edgar ang maliit na kahon at tumambad sa kanya ang isang kumikinang na kwintas. Salamat, babe. Iingatan ko to. Saka ito kinintalan ng halik sa labi. Nang matapos silang kumain, ay diretsyo sila sa motel na madalas nilang puntahan. Doon ay nagpakasawa sila na gawin ang pagpapasarap sa isa't isa. Halinhinang umaalulong ang mga aso sa labas ng sementeryo. Tila may kinatatakutan ang mga ito at ang iba ay tila bahag ang buntot na napaatras nang makita ang nilalang na naglalakad. Tiyak ang patutunguhan nito. Alam niya na may bagong nilibing sa sementeryo na pinuntahan. Ilang araw na siyang hindi nakakakain, kaya naman sobra ang gutom na nadarama niya. Walang kahirap-hirap na nakapasok siya sa sementeryo. Tumalon siya sa mataas na pader at eksakto paglapat ng mga paa sa lupa ay tinalasan niya ang pang-amoy at pakiramdam. Iniiwasan niya na may makakita sa kanya. Gabi lamang siya lumalabas dahil iniiwasan niya ang makihalubilo sa mga tao. Nang lisanin niya ang dating lugar na tinitirhan, ay mas lalo siyang nag-ingat dahil baka hindi na siya swertehin at tuluyan na siyang mapatay ng mga tao. Binagtas niya ang daan kung saan nakalibing ang bangkay na sunod niyang bibiktimahin. Nang makita ang magandang lapida nito, ay sinimulan na niyang tungkabin yon gamit ang bareta de cabra. Nakuha niya yon dahil sa biniktima niya noong nakaraan sa isang sementeryo na pinuntahan niya. Tumayo si Benny nang makaramdam ng antok. Inunat niya ang mga braso at pinalagutok ang mga buto sa leeg at kamay. Kinuha niya ang flashlight at pumasok sa sementeryo. Guwardiya sa roon at kailangan na niyang rumonda upang makatulog na siya. Napatingin siya sa relong pambisig at 12:00 na ng hating gabi. Isinuksok niya ang headset sa magkabilang tenga upang makinig ng music sa cellphone. Matagal na siya sa ganoong trabaho, ngunit malaki pa rin ang takot niya tuwing rumoronda sa gabi. Minsan kasi ay may mga multo siyang nakikita. Para mabawasan ang takot, ay minabuti niya na makinig ng music upang hindi rin niya marinig ang bumubulong sa kanya minsan. Natanglawan ng hawak na flashlight ni Benny ang isang bulto ng tao na tila may tinutungkab na lapida. Napakunot ang noo niya sa isipin na kung ano ang ginagawa ng pangahas na yon doon sa sementeryo. Lumakad siya sa direksyon nito upang lapitan at sitahin ito sa ginagawa. Malayo pa lamang ay sinigawan na niya ito. Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Magnanakaw ka ba? Sita niya sa lalaki. Ngunit hindi ito tuminag
at patuloy lamang sa ginagawa. Kaya bumangon ang inis niya sa dibdib at kinapa ang batuta na nasa tagiliran. "Kinakausap kita! Ano ang ginagawa mo?" Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil bigla itong humarap sa kanya. Nabitiwan niya ang flashlight na hawak nang masuri ang kabuuan nito. Mapupula ang mga mata at tila sa hayop ang bangis ng mukha nito. Umangil ito sa kanya kaya nakita niya ang matutulis na ngipin nito. "Aswang! Halimaw!" Nauutal na sigaw ni Benny. Inipon niya ang lakas at pinilit na maging matino ang isipan. Tatakbo na sana siya nang bigla itong sumugod sa kanya. Bumagsak siya sa nitso na naroon at umibabaw ito sa kanya. Napahiyaw siya nang kagatin siya nito sa leeg. Ramdam niya ang matutulis na ngipin nito. Kahit nasasaktan, ay pinilit niyang abutin ang batuta na nasa tagiliran. Nang makuha yun, ay pinagpapalo niya sa ulo ang aswang na walang patid sa paghila sa laman niya sa leeg. Kumalat na ang maraming dugo sa dibdib niya, ngunit hindi rin niya tingilan ang pagpalo rito. Ngunit hindi yun ininda ng aswang dahil panay pa rin ang kagat nito sa leeg niya. Ilang sandali pa'y lumungay-ngay ang kamay ni Benny. Nabitiwan niya ang hawak na batuta habang patuloy sa pagdaloy ang masaganang dugo sa suot na uniforme. Napangiti naman ang aswang at dinilaan pa nito ang dugo na nagkalat sa nitso. Nang maubos ang laman sa leeg ni Benny, ay sunod naman nitong dinukot ang mga mata at saka yun isinubo. Nilaro-laro pa niya yon sa bibig at napapapikit pa habang ninanamnam ang sarap ng katas noon. Nang malunok ang mga mata, ay sunod naman niyang hinubad ang damit nito. Tumulo pa ang dugo niya sa bibig nang maamoy ang mabangong aroma ng lamang loob ng lalaki. Buong kasabikan nang inasab niya ang dibdib nito hanggang sa lumabas ang puso nito. Dinukot niya yon at nilantakan na panang wala ng bukas. Samantala, inis na binato ni Edgar ang cellphone. Kalatapos lamang niyang makipagtalo sa kasabwat na punerarya, gusto ng mga ito na dagdagan niya ang ibinebentang kabaong dito. Hindi naman siya maka-oo sa mga ito dahil solo lang naman siya sa ganoong gawain. Inuutos ng mga ito na kumuha na siya ng mga tao upang bukod sa kanya ay maiba pang kikilos upang magnakaw ng mga ataol. Sa totoo lang ay mahirap ang pinapagawa ng mga ito. Paano kung hindi mapagkatiwalaan ang mga tao na makuha niya? Lalo na kung magkahulihan at siya ang ituro na mastermind sa ganoong iligal na gawain. Makukulong pa siya at wala yun sa hinagap niya. Sinubukan niyang tawagan ang kaibigan na si Franz, ngunit out of coverage ang number nito. Nagtataka siya kung bakit hindi na nagparamdam ang kaibigan. Dati ay halos araw-araw itong nagtitext at tumatawag para mga musta. Ngayon ay halos 1 linggo na simula nang sila ay huling magkausap. Nang araw na yon ay pinuntahan niya ito sa bahay nito. Nakailang tawag na siya ngunit walang Franz na lumabas. Hindi kaya nasa ibang bayan o baryo siya? Bulong niya sa sarili. Ngunit tumatawag ito at nagsasabi kung saan ito naroroon o kung may lugar na dadayuhin. Sumakit lang ang ulo niya sa kakaisip, kaya naman umuwi na lamang siya sa bahay niya. Pagbukas ng pinto ng bahay ay eksaktong dumapo ang palad sa kaliwang pisngi niya. Gulat ang mga mata na napatitig siya sa babaeng nagbabaga ang mga mata sa galit. Si Jana. Ano na naman ba? Pwisit ka, Edgar! Akala mo ba hindi ko malalaman na nambababae ka? Ang sabi mo ako lang, pero bakit? Lumuluhang tanong ni Jana. Sino na naman bang babae ang tinutukoy mo? Maang-maangan na tanong niya.
Huwag ka magkunwari na hindi mo alam ang tinutukoy ko. Jana, pag-usap tayo ng maayos ha. Ngayon ka nalang dadalaw sa akin dito, ganyan pa ang sasalubong mo sa akin. Kung ganyan lang din naman na wala ka ng tiwala, ay mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Pagod na rin ako sa walang katuturan mong pagdududa. Seryosong sagot ni Edgar. Hinihimas niya ang kaliwang pisngi na nasaktan. Ang naglalagablab sa galit ng mga mata ng babae ay napalitan ng malamlam na tinig. Edgar, tumari mo ako. Nadalo lang ako ng matinding galit ko dahil hindi mo naman sinasagot ang tawag ko at binabaliwala mo ang mga text ko sa iyo. Alam mo naman na abala ko sa trabaho ko. Kung hindi mo yun naiintindihan, wala na akong magagawa roon. Umuwi ka na, Jana. Ayoko na. Pinal na sagot niya. Yumakap sa kanya ang babae, ngunit kahit anong pagmamakaawa nito na huwag makipaghiwalay sa kanya, ay pinanindigan niya ang desisyon. Ang totoo ay hindi naman niya mahal ang babae. Ginusto niya rin itong may kama, ngunit mariin itong tumatanggi. Maganda naman si Jana at alam niyang inosente ito sa ganoong bagay. Ngunit iba ang hanap niya at hindi purong pagmamahal lang. Eksaktong pagsapit ng 10:00 ng gabi ay may huminto na isang sasakyan sa harap ni Edgar. Bumaba mula roon ang isang lalaki na matangkad at may kapayatan. Ito ang nakausap niyang lalaki na tutulong sa kanya sa modus. Unang kita pa lang niya rito ay mukha itong hindi papahuli ng buhay. Ayon sa kwento ng lalaki, ay labas-pasok na siya sa bilangguan. Pagnanakaw kasi ang ginagawa niya at nanluloob sa mga bahay. Nakilala niya ito nang minsan siyang pumunta at uminom sa isang beer house. Gusto niya kung paano ito mag-isip. Basta talaga pera ang usapan, malalaman at makikita kung sino ang halang ang bituka. Kanina ka pa ba, boss? Nakangising tanong ni Nardo. Ngayon lang din. Ano, tara na. Tara na, boss. At baka may makakita pa sa atin. Ito pala ang susi at mga gagamitin natin. Itinaas ni Nardo ang isang sako na may mga laman ng gamit. Nang makapasok sa loob ng sementeryo, ay palingalinga sila sa paligid. Talamak na rin kasi ang gumagawa ng ganoong gawain katulad sa kanila. Kwento pa ng gwardya na kakilala at kasabwat ni Nardo ay maraming nahuli na nagnanakaw ng mga ataol. Nang makita nila ang pakay na lapida ay hindi sila nag-aksaya ng oras. Nilabas nila ang mga kailangang gamit na nasa sako at saka inumpisahan na tungkabin ang lapida. Ayon kay Nardo, ay 5:00 lamang ng hapon na libing ang bangkay na naroon sa loob. Nagkatinginan sila nang maalis nila ang lapida. Bakas sa mga mukha at mata nila ang kasiyahan. Nailabas nila agad ang kabaong at tumambad sa kanila ang magandang mukha ng babaeng bangkay. Nakaramdam ng init sa katawan si Nardo nang masilayan ang tila manika sa kagandahan na mukha ng babae. Sa tagal niya sa loob ng kulungan, kaya naman bigla siyang nasabik sa babae nang makita ito. Pinagtulungan nilang buhatin ang bangkay upang makuha ang ataol nito. Bago ibalik sa loob ng nicho ang bangkay ng babae, ay nakiusap si Nardo na baka pwede niya munang pagparausan ang bangkay. Gulat na napatingin si Edgar kay Nardo. Napangisi siya dahil naalala ang kaibigang si Franz. Sige, pero bilisan mo ha. Baka kasi may dumating at mahuli tayo. Umupo si Edgar sa isang nicho na naroon. Nagsindi siya ng sigarilyo habang naghihintay na matapos sa ginagawa si Nardo. Pagkapitik ng sigarilyo, ay napatingin si Edgar sa kinaroroonan ni Nardo. Bigla itong napatayo nang makita ang nakakatakot na itsura ng lalaki sa likod ni Nardo. May! Nauutal na sabi niya. Napalingon naman si Nardo at nabitiwan ang bangkay nang tumambad sa paningin ang nilalang
na tumutulo ang laway sa bibig habang matalim na nakatitig sa kanya. Hindi ito nakatakbo dahil mabilis na sinakal ng lalaking bagong dating ang leeg ni Nardo. Kinagat ito sa batok at kitang-kita ng dalawang mata ni Edgar kung paano nito nginuya at nilulon ang laman sa batok nito. Tatakbo na sana siya, ngunit narinig niya ang nakakilabot na sigaw ni Nardo. Humihingi ito ng tulong. Kinuha ni Edgar ang piko na nasa lupa at saka malakas na hinataw sa likod ng nilalang na sa tingin niya ay halimaw ba o aswang. Tinamaan ito sa tagiliran at dumaplis yun, kaya tumama ang dulo ng piko sa lupa. Binitawan ng aswang si Nardo at hinarap si Edgar. Nangangatal ang buong katawan ni Edgar nang makita ang tumutulong dugo mula sa labi nito. Parang awa mo na! Huwag ako! Pagmamakaawa niya sa kaharap. Kada isang hakbang nito palapit sa kanya ay siyang atras naman niya. Nakita niya ang katawan ni Nardo katabi ng bangkay na babae na nakahandusay sa lupa. Tingin niya ay patay na yun dahil hindi man lang kumikilos. Kinapa niya ang patalim na nasa bulsa. Lalaban siya hanggang kaya niya kaysa mapatay ng aswang na nasa harapan ng hindi man lang lumalaban. Sumugod ang aswang sa kanya. Umilag siya sa kainunday rito ang patalim na hawak. Tinamaan ito sa tiyan, ngunit hindi naman yun bumaon dahil naalala niya na matagal na yung hindi nahahasa. Lalong bumangis ang mukha ng aswang at sinuntok siya nito sa mukha. Nagdilim at nahilo ang paningin niya. Napaluhod siya sa lupa habang sapo ang mukha. Ubod lakas siyang sinipa ng aswang sa panga na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tinali ng aswang ang kamay at paa ni Edgar. Balak niyang iuwi ito sa bahay niya. Habang wala pa itong malay ay binalikan nito ang kasama nitong lalaki na nakahandusay sa lupa. Lumuhod siya at ipinagpatuloy ang pagnasab sa gilid ng leeg nito. Halos buto na lamang ang kita sa leeg nito. Ubos na rin ang laman sa batok. Hindi pa nasiyahan ay tenga naman ang kinagat nito at nginuya. Habang masarap na ngumunguya ay kinagat pa nito ang mapayat na braso ng lalaki. Dahil may kapayatan, kaya kaunti lang ang nakain doon. Dumako siya sa tiyan nito at dibdib. Binutas yun gamit ang piko na nakita niya sa lupa. Napangisi siya nang makita ang maraming dugo na bumulwak mula sa nabuksan na tiyan nito. Hinigop niya ang dugo at bahagya pang napatingala para namnamin ang masarap na sariwang dugo. Sunod ay dinukot niya ang atay na nakita roon sa loob na wakwak na tiyan. Nang lumabas ang ibang bituka ay hinila yon ng aswang at saka inutay-utay kainin. Nang makaramdam ng pagkabusog, ay hinila na niya ang katawan ni Edgar palabas sa sementeryo. It's Friday! Akalain mo, nakaunang weekend na naman tayo ng taon, no? Kumusta po mga maharlika? Kumusta po kayong lahat? Ayan. Ito po ang first Friday natin, first weekend, okay? So may bago tayong dugtong dun sa series na ginagawa nating Aswang, no? Yan. So enjoy listening po. At syempre, shoutout po muna sa ating mga Apo members na sila Milagrosa Luke, OFWSG, Burn 25, Suplada, Pabjay. Ayan, salamat din po sa ating mga listeners na sila Elaine Almera, Mami Taps, Maria Teresa Galima, Belen Pacheco, Ella Fernando. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ingat po tayo palagi. Maigsing hello and goodbye lang po ito, no? At maraming, alam ko, busy din kayo. Okay, at maraming pa tayong gagawin.
Maraming salamat, Maharlika. Have a good one. Enjoy your weekend po. Maraming pong salamat. Ingat! Bye-bye.